we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag amale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Matapos ang serye ng taas presyo, bukas ipatutupad ng mga kumpanya ng langis ang oil price rollback. At para yatid ang detalye, may live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, inaasahan ng oil price rollback bukas pero para sa iba't ibang transport sector masyadong maliit ang 20 centavos na oil price adjustment. Magpapatupad ng oil price rollback bukas, September 26, ang mga kumpanya ng langis matapos ang 11 linggong sunod-sunod na oil price hike. 20 sentimo ang bawas sa kada litro ng diesel at gasolina, habang 50 sentimo naman sa kerosene. Dahil sa mababang demand, problema ngayon ng ilang negosyante ang pagkabulok ng ilang panindang siling labuyo. Kaya naman ang ilang tindera, pinipili na lang ang mga maayos pa na sili at saka nire-repack. Malulugi. Nasira na pinipili ko na. Nagsimula ng bumaba ang presyo ng siling labuyo mula sa 600 hanggang 650 pesos kada kilo noong nakaraang mga linggo, bumaba ngayon sa 300 hanggang 350 pesos kada kilo. Marami na pong supply ng labuyo. Bababa pa yan kasi diretso na yung araw. Yung mga mura lang ang binibili ko. Parang yung siling Oo, yung mga tinitingnan ko lang, yung mga mura. Paliwanag ng samahang industriya ng agrikultura na apektuhan ng supply ng sili matapos manalas ang mga nagdaang bagyo na sinasabayan pa ng paglakas ng habagat. Mga 2 weeks time, we hope na yung mga nasira, hindi totally sira, yung mga bunga lang para at least may baba yung presyo. Chris, kasabay ng pagbaba sa presyo ng siling labuyo ay bumaba din ang presyo ng ilan sa gulay, partikular ng native na vegetables, gaya na lamang sa talong na kung saan ang presyo sa ngayon ay nasa 100 pesos kada kilo. Ang talong naman ay nasa 50 hanggang 80 pesos kada kilo. Ang kamatis ay nasa 70 hanggang 100 pesos kada kilo. Ang ampalaya ay nasa 100 pesos kada kilo. Medyo tumaas naman ang presyo ng ilan sa highland vegetables, gaya ng carrots at ng patatas. Wala namang pagtaas at wala ring pagbaba. Stable lamang ang presyo ng pampalasa gaya ng sibuyas, bawang at ng luya. Samantala, Chris, sa presyo naman ng bigas sa ngayon, sa monitoring ng Department of Trade and Industry ay nasa 40 hanggang 50 pesos kada kilo ang presyo ng bigas sa iba't ibang pamilihan dito sa lungsod ng Dagupan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Umarangkada na ang pilot implementation ng matatag curriculum sa ilang piling paaralan sa Hilagang Luzon. May ulat si Russell Simordio. Maagang pumasok ang mga guro sa Cabas Central Elementary School sa La Union para sa unang araw ng pilot implementation ng matatag curriculum. Kabilang ito sa 15 paaralan sa Hilagang Luzon na pilot areas ng matatag curriculum. Masaya at bibong nakibahagi sa aralin ng mga grade 1 pupil sa klase ni Teacher Lizelle. Iloco ang ginagamit nilang wika sa pagtuturo. Ang mga bata po ay, ang kanilang L1 ay Iloco. So, yun po yung ginagamit namin sa pagtuturo. Nagkaroon po kami ng language mapping, sir. Yun po yung basehan namin kung ano po yung gagamitin naming lengguwahe. 100% naman ang attendance rate sa klase ni Teacher Daisy sa unang araw ng matatag curriculum. Sa ilalim ng bagong curriculum, nabawasan ang subject na mga mag-aaral. Masayang-masaya po kasi masisimulan nila yung matatag curriculum. At sana tuloy-tuloy na walang mag-a-absent sa kanila, sir. Na-decongest
hindi lang yung mga subject areas, especially in grade 1, na-decongest din yung mga learning competencies. Ayon sa DepEd Region 1, dumaan sa matinding pagsasanay ang mga guro bago ang implementasyon ng matatag curriculum. Pare-pareho ang sinasabi ng ating mga guro. Natutuwa sila at nasisiyahan sila dito sa mga naging pagbabago dito sa ating curriculum. Ang resulta ng pilot implementation magiging basihan ng DepEd sa full implementation ng bagong curriculum sa school year 2024-2025. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, One North Central, Luzon. Hinuli ng otoridad ang 3 menor de edad dahil sa panloloob sa isang vape shop sa Calasiao, Pangasinan. Narito ang report. Nilooban ng 3 menor de edad ang isang vape at tattoo shop sa Barangay Poblacion West, Calasiao, Pangasinan. Makikita sa video na isa-isang pumasok ang mga menor de edad sa bintana ng shop at nilimas ang mga paninda sa loob. Tumakas ang 3 matapos ang pagnanakaw. Sa follow-up operation ng pulisya, nahuli ang 3 menor de edad at nasa kustodiya ng pulisya. Dinala ang mga menor de edad sa MSWD. Naiyak na lang ang negosyanteng si Evelyn Pahara matapos manakawan sa kanyang pwesto sa Vegan Public Market sa Ilocos Sur. Sa dami raw ng mga mamimili noon kaya tumulong nang maglako si Evelyn at iniwan ang kanyang bag sa upuan. Laman ng ninakaw na bag ang mga ID, passbook at nasa kalahating milyong pisong pera. Tinangka pa raw habulin ni Evelyn ang suspect. Nang suriin ng CCTV, isang babae ang tumangay sa bag. Animoy, palingalinga pa ito sa umpisa hanggang sa dali-dali nitong kinuhang itim na bag. Kasabwat daw nito ang isa pang babaeng nagpanggap na mamimili. 21 baril ang na-revoke ang registration ayon sa Ilocos Sur Police Provincial Office matapos makatanggap ng letter complaint ang Camp Crame. Hindi na binanggit ng otoridad kung sino ang nagmamay-ari sa mga baril. Ayon sa otoridad, ang ilan sa mga baril ay high-powered. Nasa kustodiya na ng PPO ang 14 na baril habang inaantay pa ang ilan sa mga ito na may turn over sa mga otoridad. CJ Torida, One North Central Luzon. Mga kapuso, asahan pa rin ang pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa dahil sa iba't ibang weather systems. May 2 low pressure area ngayon sa labas ng PAR, isa sa silangan at isa sa kaluran ng ating boundary. Sabi ng Pag-asa, parehong mababa ang tsansa nitong maging bagyo, pero yung trough o extension ng LPA na nasa silangan ng PAR umaabot sa ilang bahagi ng bansa. Patuloy din ang pag-iral ng habagat na nakakaapekto sa western section ng Southern Luzon at Visayas. Base sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan pa rin sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, kabilang na ang Ilocos Region, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, pati na ang ilang bahagi ng Cordillera at Cagayan Valley. May tsansa rin ng pag-ulan sa natitirang bahagi ng bansa, kaya magdoble ingat pa rin sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Samantala, ilang mag-anak sa Mangaldan, Pangasinan nakibahagi sa selebrasyon ng Kainang Pamilya Mahalaga Day. Tunghayan sa report. Binigyan yung pagkain at gabay niyo po kami. Amen. Pinangunahan ni Jenabel ang pagdarasal bago kumain kasama ang mga kapatid at magulang. Siya ang panganay sa kanilang magkakapatid at sa edad na 11, batid na raw niya ang kahalagahan nito. Para sa pagbigay nila sa pagkain kasi palagi po kami kumakain araw-araw. Salamat po sa Lord kasi binigyan po kami ng buhay. Amen. Importante raw na sabay-sabay na kumain ang mag-anak na Munsada ng Barangay Gilig, Mangaldan, Pangasinan. Para sa inang si Annabel, hindi importante kung ano ang ulam. Ang mahalaga, sama-sama at sabay-sabay silang kumakain. Pagdating ng araw po kasi pag lalaki na sila, baka hindi na kami sabay-sabay kumain. Kaya habang bata pa sila, lagi kaming magkasamang kumain. Ipinagdiriwang ang Kainang Pamilya Mahalaga Day bilang bahagi ng National Family Week. Mahalaga raw ito ayon sa Simbahang Katolika dahil mas pinagtitibay nito ang samahan ng pamilya. Una, kung kumakain ang family, doon dapat kinukumusta ng mga magulang. Kumusta yung mga anak? Kumusta sila sa pag-aaral? Meron bang problema? Baka hindi sila makatiming. This is the best time na tinanong ng mga magulang. And this is also the best occasion na hindi lang malalaman ng mga magulang, kundi malalaman din ng mga ibang kapatid. Problema ng isa, problema ng pamilya.
dapat magtulong-tulungan, magdasal. May mga factors din umano kung bakit hindi nagkakasabay-sabay sa pagkain ang mag-anak. Well, pag malalaki na yung mga anak, syempre may trabaho na yan. O kaya kung nag-aaral na sa high school, college, hindi pare-pareho yung schedule nila, pero kung may trabaho na sa ibang lugar, di na sila magkakasama-sama. Tawag-tawag na lang. Other than that, kahit nandyan sila sa bahay, ang isang distraction, itong mga gadgets. Dapat din umanong isaalang-alang ang slogan ng Family Rosary Crusade na the family that prays together, stays together. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Mga kapuso, hinangaan ng determinasyon ng 80 anyos na bar examinee sa Baguio City. Atin siyang kilalanin sa report. Hinangaan ng 80 anyos na si Mario Rodriguez, tubong La Union. Bukod sa siya ang pinakamatandang bar taker na ginanap sa isang universidad sa Baguio City, siya rin ang unang nakatapos ng exam. Inalalayan siya ng mga tauhan ng Supreme Court na bumaba sa hagdan. Nagtapos si Rodriguez ng abogasya sa Don Mariano Marcos Memorial State University noong 1978. Naging konsehal at vice-alkalde siya ng Baknotan, kaya hindi niya naasikaso ang pag-take ng bar exam. Ito na ang pang-apat na subok ni Rodriguez sa bar exam. Maraming beses hindi ako makatulog, I did not even comply with my family requirements. Sana makapasa siya at ma-fulfill niya ang dream niya na maging lawyer. Kalmado ang unang bar examinee na lumabas sa venue sa Cagayan State University sa Tuguegarao City. Naging maayos ang pagsasagawa ng bar exam sa lugar. Dumagsa ang mga kaanak, kaibigan at taga-suporta ng mga examinee sa salubong. Sinalubong ng yakap, halik at bulaklak ang ilang examinees habang may mga tumugtog, nag-cheer sa mga lumalabas sa universidad. CJ Torida, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Problema ngayon ng DTI ang modus ng ilang rice retailers na pagpapalit ng presyo kapag nakaalis na ang inspection team. Ang detalye sa report. Problema umano ng Department of Trade and Industry Pangasinan ang modus ng ilang rice retailer na pagpapalit ng presyo ng bigas kapag nakaalis na ang inspection team. Mayroon kaming isa lang naman na na-receive na news from a certain caller na ayaw magpa-identify na pagkatapos daw umikot yung team, monitoring team, mga after an hour daw ay nilagyan niya ng panibagong presyo yung kanyang paninda. Instead na 41, naging 42. Hiniling ng DTI ang kooperasyon ng publiko na mag-report sa kanilang ahensya. Makikita rin umano ang diferensya ng 41 pesos per kilo na regular milled rice. Dito, 40% ng bigas ay durog. Habang 45 pesos per kilo na well-milled rice, 20% ng bigas ang durog. Please, kung ganyan yung situation na nakita po ninyo, kung pwede lang papicturan po. And then get the name, kunin yung pangalan ng store at yung owner po para mayroon tayong basihan po ng pag-i-issue ng violation slip. Tumatalima naman umano ang rice retailer na si Joey sa itinakdang presyo ng bigas. Mahirap daw kasing mandaya. Hindi namin yun unang-una ginagawa kasi ang mga tao gusto talaga nila makakuha ng presyo na mababa at pangalawa, nandiyan si Lord para gawin natin kung ano yung tama. Samantala, 385 na rice retailers sa Pangasinan ang napabilang sa listahan na isinumite ng DTI sa Department of Social Welfare and Development Field Office 1 para mabigyan ng financial assistance. Pero sasailalim pa rin daw sila sa screening. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Patay ang 82 anyos na babae sa Santo Tomas, La Union matapos na masagasaan ng truck habang papatawid ng kalsada. Nakatutok si Russell Simorio. Dead on arrival sa ospital ang 82 anyos na si Loretta Sauquillo matapos masagasaan ng truck sa kahabaan ng Barangay Damortiz, Santo Tomas, La Union. Ayon sa pulisya,
Patawid ang biktima sa kalsada nang mangyari ang insidente. Naareglo na ang insidente matapos sagutin ng driver ng truck ang gastusin sa pagpapalibing sa biktima. Hating gabi po, madilim po kasi sa lugar ng na pag-aksidente niya. Walang ilaw. Kaya yun po, nabunggo siya. Sa kuha ng dash camera, kita ang pagsalpok ng AUV sa isang pader hanggang sa tumama ito sa kasalubong na kotse. Nangyari ito sa Bermuda Hills sa Baguio City. Sugatan ng 3 sakay ng kotse. Ayon sa pulisya, mabilis ang patakbo ng driver ng AUV na sugatan din sa aksidente. Sa pulsa CCTV, ang pagtumba ng rider sa bahagi ng Zone 2, Bantay, Ilocos Sur. Ayon sa otoridad, pauwi na ang rider nang bigla itong matumba at tumama sa sinusundang tricycle. Nagtamo ang rider ng sugat sa mukha at iba pang parte ng katawan. Gasgas sa mukha, kamay at paa ang tinamo ng mag-amang Casimero sa Barangay Tubag, Mangaldan, Pangasinan. Ito'y matapos maaksidente sa Barangay Bunuan, Binloc, Dagupan City. Sakay ng motorsiklo, nabangga nila ang asong papatawid sa kalsada. Patuloy ang paalala ng otoridad sa mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho. Russell Simorio, One North Central, Luzon. Arestado naman ang 49 anyos na security guard matapos na pagnakawan ang pinagtatrabahuhang coffee shop sa Barangay Mangkup, Calasiao, Pangasinan. Ayon sa PNP, aabot sa 10,000 pesos na kita ng coffee shop ang ninakaw ng sospek. Bago isagawa ang pagnanakaw, dine-activate daw ng sospek ang CCTV. Aminadong sospek sa ginawa, gipit daw siya sa pera kaya nagawa ang krimen. Naharap sa kaukulang kaso ang security guard. Inirereklamo ng mga motorista ang lubak na bahagi ng Gilbert Bridge sa Lawag City. Sundan sa ulat ni Gab De Luna. Inirereklamo ng ilang motorista ang lubak na bahagi ng Gilbert Bridge sa Lawag City, Ilocos Norte. Ang tulay na ito ang nagdudugtong ng hilaga at timog na bahagi ng probinsya. Pangunahing tulay ito ng syudad na may habang 700 meters at may 4 na linya. Kwento ng tricycle driver na si Glenn, halos maaksidente raw ito dahil sa hindi patag na bahagi ng tulay. Ang ibang motorista, binabagalan na lang ang patakbo upang hindi maaksidente. Dapat gawan nila ng paraan para hindi naman mahirapan yung mga katulad kong motorista. Ang nakikitang dahilan ng DPWH ay ang hindi pantay na aspalto dahil sa mga naranasang pag-ulan. Naapektuhan din ang mga construction joints na dumagdag sa pagkalubak ng daan. Nakatakda ang rehabilitasyon ng tulay sa susunod na taon at may nakalaang 40 million pesos na pondo para sa proyekto. Nakaka-aksidente nga, lalo na kung mabilis ka, umuulan. Sa napag-usapan namin kanina, gagawa namin ng paraan niya para ma-repair for the meantime. Pansamantalang lalagyan ng steel plates ang mga humps upang maging patag ang daan bilang agarang solusyon sa problema ng mga motorista. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, One North Central Luzon. Sa ibang balita, nararanasan sa ilang paaralan sa Dagupan City ang hawahan ng sore eyes sa mga estudyante. Nakaalerto si Jasmine Gabriel Galban. Aabot na sa 10 mag-aaral ni Teacher Eloisa ang tinamaan ng sore eyes. 2 sa mag-aaral ang kasalukuyang may sore eyes pa habang gumaling na't nakapasok na sa klase. Ang ibang tinamaan ng sore eyes sa nakalipas na mga araw. Hindi ko na sila pinapapasok, ma'am. Pag sasabihin naman ng mga parents, ma'am, hindi makakapasok, okay, sabi ko kaagad. Bukod sa ilang mag-aaral ni Teacher Eloisa, tinamaan na rin ng sore eyes ang ilan pang mag-aaral sa West Central 2 Elementary School. Hindi na muna pinapapasok sa paaralan ang mga mag-aaral na may sore eyes. If ever mayroon ng ganong cases yung mga anak nila, wag na nilang papasukin para at least hindi na matransmit o makahawa yung sakit sa mga ibang learners. Ayon sa Health Authority, ang sore eyes o conjunctivitis ay isang impeksyon sa mata dulot ng virus. Maaring makaranas ng pamumula, pananakit ng mata, pagluluha at pagmumuta. Lubha rin itong nakakahawa. Meron po talaga reported na kaso ng sore eyes. No? At tama naman po yung ginagawa ng ating mga paaralan na kung ang isang bata po ay may sintomas na ng sore eyes, hindi na lang po nila papapasukin. Madali pong makahawa ang sore eyes sa pamamagitan po ng direct na contact. Payo ng Health Authority, iwasan ng self-medication kapag tinamaan ng sore eyes. Kabilang sa mga paraan para makaiwas sa pagkahawa sa sore eyes ang paghawak sa mga apektadong mata.
at punasan ng disinfectant ang mga lugar na madalas hinahawakan gaya ng doorknob. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Pinakabagong GMA teleserye na Love Before Sunrise aarangkada na mamayang gabi sa GMA Telebabad. Tunghayan sa report. Mapipigilan pa ba ang sarili kapag hulog na? Mamayang gabi na ang inaabangang tambalan nila Dennis Trillo at Bea Alonzo sa Love Before Sunrise. Tiyak na kakikiligan ang mga karakter ni Stella at Atom kung saan makakarelate ang mga ordinaryong tao na may mga ordinaryong problema, nagkakamali at nasasaktan. Pero hindi natatakot magmahal. Huwag palampasin ang world television premiere ng Love Before Sunrise mamayang 8:50 p.m. sa GMA Telebabad. May same-day replay din ito sa GTV, 10:50 p.m. Samantala, sa tumitinding eksena ng Maging Sino Ka Man, malalagay sa panganib ang buhay ni Carding na ginagampanan ni David Licauco matapos makilalang kanyang pagkatao ng sindikato ni Boss Frank. Sa kabilang banda, patuloy na nahihirapan si Dino na ginagampanan naman ni Barbie Forteza na ikubli ang kanyang tunay na pagkatao. Nagdududa na rin ang mga taong nakapaligid sa kanya pero kailangan niyang ituloy ang pagpapanggap dahil sa panganib sa buhay. Paano kaya haharapin ni Carding at Dino ang iisang kalaban, ang grupo ni Boss Frank? Sundan ang mga susunod na tagpo sa Maging Sino Ka Man, 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Patay ang 41 anyos na lalaki matapos na pagbabarilin sa barangay Bayubay Norte, San Vicente, Ilocos Sur. Kinilalang biktima na si Renan Lofredo, isang construction worker mula sa Vigan City. Nagtamo ng tama ng bala ng baril sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ang biktima. 5 basyo ng kalibre 45 at isang bala ang na-recover sa crime scene. Inaalam pa ng PNP ang motibo at kung sino ang mga responsable sa krimen. Hustisya ang panawagan ng kanyang pamilya. Namataan ang isang juvenile dolphin sa Lingayen Beach. Ayon sa otoridad, posibleng napalayo ang dolphin sa kanyang grupo. Wala namang sugat ang dolphin pero nangihina raw ito. Inimbestigahan na ng otoridad ang insidente ng dynamite fishing na posibleng dahilan kung bakit napupunta malapit sa dalampasigan ang mga dolphin. NCAA Season 99 formal nang binuksan kahapon. Tunghayan sa report. Umarangkada na ang National Collegiate Athletic Association Season 99 kahapon. Host school ang Jose Rizal University. Kabilang sa 10 NCAA member schools ang Arellano University, Colegio de San Juan de Letran, College of St. Benilde, Emilio Aguinaldo College, Lyceum of the Philippines University, Mapua University, San Beda University, San Sebastian College Recoletos at University of Perpetual Health System Delta. Sinimulan ang programa sa song number ng ilang sparkle artists at cheerleaders mula sa NCAA member schools. Pumarada rin ang mga atleta. Nagbigay ng mensahe si GMA Network Chairman and CEO, Attorney Felipe Algozon. The NCAA has the distinction of being the first and premier collegiate athletics association of the Philippines. It has produced so many outstanding national athletes in various fields of sports who have become heroic symbols of our youth, not only in sportsmanship, but also in terms of discipline, perseverance, and excellence. Ipinakilala ang newest batch ng courtside reporters. Ipinakilala rin ang bumubuo ng NCAA Season 99 Policy Board and Management Committee sa pangunguna ni Dr. Vincent Fabella na presidente ng komite at ng host school na JRU. Kasama rin si GMA Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor Amoroso. Pinangunahan ni JRU Heavy Bombers Men's Basketball Team Captain Ray De La Rosa
ang oath of sportsmanship. Sa unang laro, pinataob ng Jose Rizal University ang 3-time defending champions, Colegio de San Juan de Letran, 85-79 sa overtime. Tumikada ng 3-point shot si Deo Quahaw ng Letran upang itabla ang score sa 73. 3.2 seconds ang nalalabis sa regulation. Kontrolado ng JRU ang extra period hanggang sa maiselyo ang panalo. Bumida sa laro ang rookie ng JRU na si Sean Argente na kumamada ng 12 points, lahat galing sa 3-point territory. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, 91 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.